Abay, uwian na nga ni. 2 weeks din nga po ang inilagi natin sa Mindoro at eto uuwi na tayo, tapos na ang bakasyon. Etong nilalantakan nila ay dapat sa barko namin kakainin. Wala pa kaming 5 minutes dito sa terminal, mga gutom na tong kasama ko. Medyo matagal kami naghintay kasi 2 PM pa daw ang sakay namin sa barko. Hindi na nila nahintay, dito na daw nila kakainin. Kaya naman nung nasa barko na kami, naku mga gutom na uli. Magpapaalam na muli kami at sa 1 taon ulit tayo magkita-kita. Kung napapansin nyo nga, aba pare-paras kami ng suot, couple yarn, happy family. Char. Roro nga po ang sinakyan namin pero hindi naman kabagalan kasi hindi kami nainip. Ang bilis din ng biyahe. Dati po kasi pag bumabiyahe kami parang bagal na bagal ako sa malaking barko pero ngayon nai-enjoy ko na. Kaya naman nung pababa na kami sabi ko bakit parang ang bilis. Eto naman si Papa Bernard sa dami na uupuan nagpalipat-lipat na kami kung saan ba talaga kami pwesto. Mainit daw kasi ang hulab doon sa una namin pwesto doon sa mga bangkong kulay yun kaya pumasok kami sa loob pero pagdating namin dito naku po kumakalam na uli ang mga sikmura namin kaya eto kainan na naman. Lumipat na naman kami doon sa may mga table. Pasabak nga mga balikat ni Papa Bernard nang mabuhat ng aming mga bagahe, napakalayo ng lakarin papunta sa mga bus. Ang kaso, kanya-kanya nga kami ng dala at feeling ko talaga napakabigat ng dala niya. Kahit nga po mga kasama ko at si Kuya Brent ay umangal sa haba ng lakarin, sumakit daw po yung balakang niya kasi may dala din siyang traveling bag. Pagkarating nga po namin dito, pasakay na po kami ng bus at may available pa daw na masasakyan. Mga gamit namin dito na sa compartment nilagay para maluwag pag-akyat. Usually ganoon naman talaga kapag mga bus ang sinasakyan mo. Kung natatandaan nyo nga po sa mga kwento ko, ito si Vicky Boy mahiluhin sa bus kaya naman ang sabi niya sa akin tutulog daw siya na hindi daw niya maramdaman ang pagkahilo para hindi siya masuka. Ganoon na nga ang nangyari pero bumaligtad na si Kuya Brent nakakaramdam ng pagkahilo at pagsuka kasi ayaw daw niya munang amoy ng aircon. Siguro po mga 45 minutes kami na biyahe, nagising na si Mickey Boy at maganda naman daw ang pakiramdam niya. Kabaligtan naman ni Kuya Brent na para daw siya ang nasusuka. Dito po kasi kami napapwesto sa may padulo at feeling ko kaya siya nahihilo kasi nga maaloy. Eksaktong 5:22, nandito kami sa Santo Tomas exit. Mabilis na rin na naging biyahe at wala namang traffic. Halata na talaga sa mga mukha nila ang pagod na kasi kababiyahe. At para hindi na magpasalin-salin ng sasakyan, nag-arkila na lang po kami ng tricycle papunta sa amin. Kung magkukommute pa kasi kami, mahihirapan kasi napakarami namin dala, palipat-lipat kami ng jeep. Bigla tuloy ako nanibago dahil kung ano ang linis ng kalsada doon sa Puerto Galera, kita nyo naman ang traffic dito, halos hindi na umuusad. Napangiti na nga lang si Mickey Boy dahil familiar na sa kanya ang dinadaanan dahil nandito na kami sa loob malapit sa aming bahay. O siya, bye!